Magandang araw sa inyo mga kapugi. For today's video ay patuloy pa rin ang paggawa natin ng bahay kubo dito sa itaas ng bundok. Sipag at tiyaga lang ang puhunan. Bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Maaga na naman tayo nagpapanday dito sa aming ginagawang kubo. Solo muna ako ngayon dito mga kapugi. Gumagawa ako ngayon dito ng aming higaan. Pwede din pahingahan at pwede din inuman. Dumating din dito ang aking bayaw at ang aking mga kasamaan sa pagkakanggot ng nyog. Malapit na kasi sila dito nag-harvest ng nyog dito sa kubo mga kapugi. Dito ang daanan nila sa paghakot ng nyog. Papunta doon sa ibaba ng bundok, doon sa gilid ng kalsada. At pagbalik nila dito sa itaas ay dito muna sila nagpapahinga ng pansamantala at bago na naman sila maghahakot ulit. At habang nagpapahinga sila dito ay panay naman ang pag-iistorbo nila sa pagpapanday ko dito. Pero okay lang naman yun sa akin mga kapugi. At least hindi boring ang pagpapanday ko dito sa aking kubo. Tapos ang inilagay ko dito na kawayan ay tuyo na mga kapugi. Ito pa yung kawayan na kinuha pa ni Biana noong nakaraang buwan pa. At dumaan dito si Kuya Tog, yung nagsusungkit ng nyog. Dahil meron sila dyan kakanggutin, dyan banda sa ibaba. Napakalayo ang kanilang hinahakutan dito mga kapugi. Hindi ko lang pinakita dahil busy ako sa paggawa ng aming kubo. At natapos na ako dito sa paggawa ng aming pahingahan. Kahit hindi pulido ang aking pagpapanday dito mga kapugi, ang importante ay pugi ang gumagawa nito. Tapos kinabukasan ay walang trabaho si Bianan, kaya ako ay kanyang sinamahan sa pagkuha ng kawayan para gawing dingding sa aming ginagawang kubo. Di ko na pinakita ang pagkuha namin ng kawayan dahil napakalayo yun mga kapugi at sobrang nakakapagod ang pagbubuhat papunta dito, kaya hindi ko na nagawang mag-sit up ng kamera at iniwan ko na lang dito sa aming kubo. At nagsisimula na kaming gumawa ng salsag dito. Papakitaan ko sana si Bianan kung paano ang pulidong paggawa ng salsag, kaso sa ibang araw na lang. Masama kasi ang pakiramdam ko dito mga kapugi. Sus, palusot ka pa. At nang may natapos na kaming dalawa ay akin naman itong kagad inilatag para maibilad na muna ito sa araw dahil liliit pa ito mga kapugi kapag natuyo na ito, para kapag naidingding na namin ito ay sakto lang ito at hindi na magbabago ang kanyang hugis. At nung kulang pa ang aming kawayan dito ay kumuha na lang muna ako malapit dito sa aming kubo. Kunti lang naman ang puno ng kawayan dito sa may malapit, kaya kapag marami yan ang aming kinukuha ay pumupunta pa kami doon sa pinakamalayo. At habang kumukuha ako dito ng kawayan ay patuloy lang dito si Bianan sa paggawa ng salsag. At nang natapos na kami dito ng ilang piraso ay nagkuha na rin kami dito ng kahoy para sa papakuan ng ating salsag. At si Bianan ay busy pa sa pagkuha ng kahoy, kaya akin na muna itong binalatan ang aming naunang nakuha. At nang bumalik na dito si Bianan ay dumiretso na ito kagad sa paggawa ng salsag. At habang busy ako dito sa pagbabalat ng kahoy, kailangan namin ito matapos mga kapugi dahil pagdating ng tanghali ay bababa na kami ng bundok dahil may asikasuhin pa kami doon sa bahay. At para makapagpahinga na din itong si Bianan dahil kinabukasan ay magkakanggot na naman sila ng nyog. At nang natapos na ako dito sa pagbalat ng kahoy ay kagad naman kaming bumaba ng bundok at ako na lang ang babalik dito kinabukasan. At maaga na naman ako dito pumunta sa aming kubo at nagdala na ako dito ng aming lulutuin para sa aming panananghalian mga kapugi. Syempre bago ang lahat ay atin na munang aasikasuhin ang paggawa ng dingding ng ating kubo mga kapugi. At nagsimula na rin sila Biana na magkanggot ng nyog doon sa ibaba ng bundok at pumili na ako dito ng kahoy para sa papakuan ng ating dingding. Ini-estimate ko lang dito ang pagsukat ng kahoy mga kapugi. Pako, lagari, martelyo at itak lang ang gamit ko dito mga kapugi. Di na natin kailangan pa ng measurement dito dahil simpleng kubo lang ang ating gagawin, yung may magandang pahingahan lang ang aking Bianan at may maayos kami ditong paglulutuan at para maging safety din ang aming mga gamit kapag amin itong iniiwanan. At nag-umpisa na ako dito maglagay ng salsag dito sa ginagawa kong dingding. Iniipitan ko lang ito ng kawayan at pinapakuan para ito'y tumibay, para pag ako'y matulog dito mag-isa hindi tayo gagasain ng aswang. Safety first dapat tayo mga kapugi. Mindset ba? Mindset. At nang nasa kaligitnaan ako ng paggawa ng dingding, hindi ko napansin na malapit na pala ang tanghalian at dumating na dito ang aking Bianan para magpahinga at tinapos ko lang ito para ako'y magluluto na ng aming pananghalian. Inuna ko muna ang pagsaing ng kanin at naghiwa na ako dito ng mga rekado para sa lulutuin kong ulam. Gigisa lang pala ako dito ng sardinas mga kapugi. Wala na kasi akong oras sa pagkuha ng gulay na aming lulutuin at habang nagluluto ako dito ay nagdidilig na muna si Bianan ng kanyang mga tanim at nagumpisa na ako dito mag-isa ng sardinas mga kapugi. Ito yung ulam na pangmadalian, natikban na ng lahat ng karamihan, pangmasa ang kasarapan. Kahit anong luto mo dito, basta swak sa panlasa mo, ay undago tayo dyan mga kapugi. Ito yung ulam na pwede pang almusal,
pananghalian at ang hapunan. Simpleng ulam lang ito mga kapugi, pero hinahanap-hanap din ito ng karamihan at gusto ng aking biyenan ay masabaw, kaya akin na itong dinagdagan at nagdagdag na din ako dito ng konting asin. Pinakuluan lang ng saglit at tinikman, at nang sakto na ito sa lasa ay nilagay ko na ito sa lamesa. Simpleng pananghalian sa mainit na panahon mga kapugi. Tara, sabayan nyo kaming kumain mga kapugi. Hanggang dito na lang muna ang aking video mga kapugi. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.